So the mindset of a KC evangelizer and formator, ano yun? Missionary. Kaya hindi ko nilagay dyan. Missionary mindset. Yun, i-distribute nila yung correction kasi kanina mali. Nagkulang ng nagkulang ng isang aspeto yung contemplatio. Nandiyan na siya. Contemplatio. Tapos, oratio, contemplatio, discussion. So, maikli lang po ito because we have one more to talk to us. Pero two parts po ito. Yung ito at saka meron akong ipipresent na mamaya ito. Ito. This will be the second part of my sharing. So, what is the missionary mindset of the gospel? I mean, of a KC, KC and a evangelizer and a formator. Well, let me begin. Mabilisan lang. Ito, this few concepts. Kasi missiology po ito, mahaba. Kaya kunti lang na concept aking kinuha para for our purposes this afternoon. So una, our work of evangelizing comes from our baptism. Lahat ng nabinyagan ay mayroon talagang work, mission to evangelize, to form. Embedded po yan sa bawat Kristiyano. Kaya ay nabinyagan, talagang mayroon na kayo. Kahit hindi kayo inasahin ng inyong state deputy, mayroon na kayo niyan. All the way from your baptism. Tapos, one element of that is that you have to be sent by the church. As there will be in the Acts of the Apostles, in the Gospels, meron po niyang elemento na yan. In fact, yung Latin word for mission comes from that, to be sent. So we are sent by the church. And then the purpose, of course, is to proclaim the kingdom. Salvation, kaharian ng Diyos. That's our mission. Ito, I got from Matthew chapter 10, verse 16. It's a part of that long gospel kung saan he will send his disciples and he will tell them, do not bring anything. Anything. No money bags, no ganyan, walang pera, nothing. And then he will tell you, I'm sending you like sheep, wrong spelling, among wolves. Therefore be shrewd, not screwed. Ginawa ko lang yan kasi be shrewd like snakes and be innocent as doves. What do you mean by that? What do you mean by that? Be shrewd, not screwed, shrewd. Be shrewd like snakes, but be innocent as doves. How do you do that? I would like to put the underline sa word innocence as doves. Or the better word maybe in other parts of the gospel is be like the lamb. Be a lamb. Be a lamb. Kasi ang lamb, not only as innocent as doves represents the Holy Spirit, but you have to be as a lamb. Ang lamb kasi ang icon ng ating Panginoong Hesukristo. The lamb who gives itself to us. Tapos, the image of the lamb is, ang ganda niya eh. Ito yung image ng isang creation na walang resistance. It's the lamb. Walang resistance. Hindi kumukontra. Hindi nagre-rebelde. If you go to Isaiah 42nd, for example, the first servant song of Yahweh, Christ is compared to that lamb na kahit dadalhin na siya sa slaughterhouse, susunod pa rin. Walang reklamo. Hindi tulad ng Grand Night. Ay, mali. Reklamo ng reklamo. Ala siyang ganun, sunod ng sunod. Kahit alam na niya na he will be brought that way. That's the image of an evangelizer. He is a lamb. He is a dove. Dove in the sense, mamaya in the next slide, dove in the sense that his only power, his only light, his only knowledge is the Holy Spirit. Hindi nanggagaling sa kung saan-saan paman.
doon lang nanggagaling yung kanyang content. Ano po? And then it's fun. Ayan nga, the Holy Spirit. For it is not you who will be speaking, but the Spirit of your Father. Mahalaga po yan. Mahalaga po yan. Kasi minsan, sa dulo ng aking presentation, we depend so much on our capabilities. When you depend on your capability, the most likely is that you will be proclaiming your capability, not your emptiness. Not your emptiness. Ang evangelizer, mayroon pang part of the gospel dyan that it is the Father who will equip us. Who he will be the one. Minsan, tama naman magpe-prepare tayo, right? Kinakailangan, like snakes. But it's only a part of it. Wala talagang kumpleto kahit sabihin mo, ayoko pang maging formator kasi hindi pa ako nag-undergo ng theology classes. Ay, hindi. Hindi. Ang importante, you are sent. You are sent. Pinadala po kayo. Pag sinabi mo na, hindi na ako kay si Brother Edwin, nag-take up to ng theology sa Tagaytay. Di ba, Brother Edwin? Ayun. Ang sabihin mo, tutularan ko, kailangan mag-take up muna ako ng theology bago ako maging formator, bago maging evangelizer. Hindi eh. At the end of the day, it will be the Holy Spirit. It will be how open you are to the Holy Spirit. Because kung nakadepende ka lang sa brain, sa knowledge, ay mangyayari po niyan, ikaw ang lalabas sa evangelization mo, hindi si Kristo. Di ba? So, yun. It is a light of evangelization is the really Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Depend on that. Without it, kahit maglupasay pa po kayo, you can have the doctorate degree in theology, but without the Holy Spirit, you will not convert. You will speak lahat mo gagawin, no? Magaling magsalita, pero without the Spirit, you will not have the light and the courage to proclaim. That is the first na kinakailangan yan. Ito, gustong-gusto ko yan. Diyan, kinuha ko yan sa Joy of the Gospel, the Evangelii Gaudium. Ang haba-haba ng ano na yan, pero this is the one I like most. Sabi niya, Mary is the mother of evangelization. Ang daming rason kung bakit, pero isa lang ang pinick up ko dyan, isang word lang, and that for me will be enough for us this afternoon. You know what is that? The word gestation. Gestation. Alam niyo ilang buwan nag-gestate si Mother Mary? Ilang buwan? How many months did she gestated the Word of God? The Word made flesh? 9 months. Tulad ng lahat ng babae. Anong Tagalog ng nag-gestate? Nagbuntis, nag-conceive, nagdalantao. That word is very important for an evangelizer and a formator because if you do not gestate, kinakailangan you keep silent for many months. You absorb the power of the Holy Spirit. Ipasok mo kasi kahit naman bugbugin ka pa ng mga theology, mga knowledge of the pag hindi pa kayo nag-gestate, wala mangyayari. In the gestation ni Mother Mary, ang opening word niya sa kanyang gestation was this, Behold the handmaid of the Lord, may it be done unto me according to the word. Kahit kami mga pare, we have to gestate. Because tira ng tira, wala mangyayari. You have to sit down for many months, years if you may, to gestate the Word of God upang it will sink in your heart, in your soul, ang salita ng Diyos. Because at the end of the day, it is not really the memorization of the Bible. Hindi po yun. Proclamation is not how to memorize the Bible. In fact, kontra sa sinasabi ng mga born again, hindi naman talaga Biblia ang proclamation natin eh. Si Kristo, hindi naman nakakita ng Biblia. Nakakita ba si Kristo ng Bible? Hindi. Alam mo kung bakit? Ginawa ang Biblia ng mga bishops about 285 years or 300 years after Christ ascended into heaven. Ba't magsasabi yung born again? Yung Iglesia ni Cristo, yung kingdom ni Kibuloy,
yung kaharian ng Davao ba? Mali. Na kinakailangan i-memorize ang Biblia. Bakit hindi ka nag-memorize ang Biblia? Wala, hindi ka makarating sa harian ng Diyos. Sinungaling po yun. Because Christ did not even see the Bible. Hindi niya nakita ang Biblia. Hindi sinabi ni Kristo na, alis na ako sa langit ha. Dito lang kayo. Ito yung Biblia. Parang ibibigay ko sa inyo. Basahin nyo lang. Hindi siya nagsabi ng ganon. Christ did not give you an instruction manual upang sundin natin. Nandito lahat ang, para pa kayo bumibili ng electric fan, basahin nyo na lang. No, he did not do that. Christ did not do that. Christ just said, just gave authority. Sabi niya, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be lost in heaven. And he was telling Peter, the Pope, the bishops, their followers, yung mga tagasunod po nila. Yun ang ibinigay. Kaya, nung sinabi ng mga bishops, ito yung mga Biblia, ito yung mga sulat, ito yung mga libro na kasali sa canon ng Bible, okay na yun. Dahil binigyan sila ng power to bind and to lose. No? Sinabi ng mga bishops, ito na yung Biblia, kompleto. Kasama dito, Maccabees, 1 and 2. Hindi sinama ng mga protestante noong 15th century. Mali. Hindi naman sila nagawa ng Biblia. So, they were given, our bishops, the Holy Father, the cardinals, the bishops, the mga tagasunod ni Peter, ni Linus, and all the other apostles. All the other popes. Sila binigyan. So, babalikan ko yung the word that gestation si Mother Mary. Kaya she is the mother of evangelization. We have to, isa na pupunan ang salita ng Diyos. Mahalaga po yun. You cannot be a formator without doing that. So that's why, if you go to the life of Mary, he knew what was going to happen. Why? Because she gestated the word. Even if she was threatened with the cross, or like the prophecy of Simeon, sabi ni Simeon, your heart will be pierced with 7. 7 ba? Nagreklamo ba si Mary? Hindi. Kasi alam na alam niya ang mangyayari sa kanya. It na siya eh. It was in her womb, the word of God. She was assured of that. Kahit nga yung nung crucifixion, nandyan sa tabi sa daan, si Mother Mary. Nailathala ba naireporte ba na umiyak si Mother Mary? Hindi. Kasi alam na niya. Sinong umiyak? Yung nagbigay ng Veronica. Umiiyak yung mga si Mary Magdalene. Umiiyak, not Mary. Because she gestated the word. When the body of Jesus was lowered down from the cross that you see in the Pieta, placed on her lap, naisabi man doon sa Biblia na umiyak siya, hindi rin. Because she alam ni Mother Mary na ang problema niya 3 days lang. After 3 days, wala na yun. Di ba? Tayo, pag may problema kayo, halos mamatay-matay. Mary did not. She did not cry. She did not shed tears. Because she knew that after 3 days, it will be done. The Lord will conquer death. So that death, according to St. Paul, will have no more sting. Narado yun. Mahalaga, gestate the word. Gestate the content. Unless you gestate that, you'll not be able to proclaim it. According to Mother Mary. So an evangelizer has to gestate the word made flesh. Ano yung content ng gospel? Would you know? When Pope Francis came to the Philippines, yung unang mission niya, doon ginawa sa Manila Cathedral. Hindi ko makalimutan because unang line niya, tawa lahat. If you were in the cathedral, sabi ni Pope Francis, babasa siya ng kanyang sabi niya, do you love me? And everybody, yes, we love you. Nagbabasa lang siya ng quotation ni do you love Peter, feed my lambs, feed my sheep. If you were there, tawaran yung mga tao. Natulala si Pope Francis because he was just reading in his homily
Yung first line, feed my lamb, feed my sheep. Do you love me? And Peter said, yes, I love you. Mga tao, we love you, Holy Father. What he was saying. After that paragraph, he did not read the next paragraph. I knew that because kami ang entrusted to distribute his homily from Rome. So I was the one handling. We distribute to the media ang copy ng kanya. Lahat ng homily from here to Tacloban and back. Anyway, yung next paragraph will be like this. Sabi niya, and he was saying that not from what sa text. Sinusundan namin ng text. Sabi niya, the poor. And then he paused. The poor will always be with you. And then he said, remove the poor, and the gospel will have no sense. Will have no sense. And he develops that to the point of the cross. Like St. Paul to the Corinthians, we preach the crucified Christ. Hindi yung Christ na anything else. We are preaching the crucified Lord. See? Ito yung laman ng Evangel. A missionary, pag ang missionary ipinadala mo na wala siyang daladalang cross, then wala siyang laman. Kahit nag-training pa yan sa isang missiological school. The irony is, yung ating mga missionaries ngayon, kukumpletuhan muna yan, lahat. Andyan lahat, kumpleto, all the comforts, and then alis sa mission. Ay wala, yun. That's empty. If we follow this, we follow St. Paul. Remove the cross in formation and in evangelization, and your evangelization is empty. Kaya naman tinatawag na gospel or good news because it is only in the cross that you will find the good news. The triumphant cross, the glorified cross. Klarado po yan. Kaya, pag nag-sharing kayo ng lahat, ganito kadalasan sa atin, ito yung thin line between Christianity and natural religiosity. The thin line that divides between natural religiosity and Christianity is yun. Ang natural religiosity will avoid the cross. Kaya sasabihin niya that the Lord is present when He is comfortable. Kung magkakaroon lahat ng nangyayari, pag binigyan siya ng kasamaan, hindi na Diyos. Hindi na siya mag-share. When in fact, the content of the real gospel is when you are able to understand your crisis, your problems, your daily encounters with the cross. You become so close to Jesus, the so-called Paschal mystery. Karamihan sa atin ganon. Kanina nag-share kayo, naranasan ko ang Diyos dahil binigyan niya ako ng healing ng katawan. Healing ng katawan. Pero yung healing ng katawan, maikli lang yun eh. After you die, wala na yun. Wala nang healing. Pero yung healing ng sa loob mo, di ba? There were 10 who were healed. Only one came back. The 9, tuloy-tuloy, wala na because they thought they were healed. Wala na silang ketong, wala na silang leprosy. But actually, the deeper disease was inside. Wala sa katawan. Kasi ang sakit sa katawan, kaya ng St. Luke's yun. Pag hindi na kaya ng St. Luke's, sementeryo ang dead end mo. Pero yung sakit ng inyong kaluluwa, hindi kaya ng St. Luke's. At hindi rin kaya ng sementeryo. Anong dead end mo? Dalawa lang, either impyerno o langit. Right? And then, papasalamat ako. Salamat at nabigyan ako ng ganito, nahil ang aking kung ano-ano. Kaya every Friday, minsan 2 beses na ako pumila dyan sa likod ng Quiapo. Hihipuin namin yung puon, yung dito, sa likod. Nagtumila na kayo doon? Pumila na po ako. Kasi para sa mga tao, yun lang. Yun lang. Heal na. Tapos ano dito, kung saan may sakit. Ano yan kung ang puso mo ay may sakit? Halimbawa, if you are greedy, wala kang kayong sa katawan, pero ang puso mo, very proud. Wala kang ibang ibinenta ko sa sarili mo. Selling yourself instead of Christ. Pag nag-i-evangelize, ang binibenta mo, sarili mo.
na-mention si Christ pero sarili mo binebenta. You're not an evangelizer. You're a advertiser, promoter ng iyong sariling kapakanan, sariling ego. You're not selling Christ at all. When I was a new priest, napaka-proud ko hanggang ngayon. So proud, you know what? Kasi, I graduated in the university with all this blah, blah, blah. Dito po ako nag-graduate sa Santo Tomas. And then, when I was assigned to my diocese, 1 year I was assigned in the seminary. I was vice rector kaagad. Vice rector, di ba? I was only 26 years old eh. The following year, ako ng aming obispo na chancellor. Yung sa chancellor. Kanya secretary. Chancellor. I became a chancellor 3 times in my diocese. That was the first. At hindi lang yun. He appointed me the parish priest of the cathedral. I was only 26 years old. O di ba? Talo kayo lahat. But you know, it was feeding my pride. Instead of feeding my humility, it was destroying me. It was destroying me. Pag ako'y nagbibigay ng retreat, kinakailangan may piniprinta akong evaluation. Ini-evaluate ko lahat. Alam purpose ko, nagsisinungaling ako. Sabi ko, you have to evaluate para susunod ko na retreat, mas magaling pa. Ito was sinungaling. Ang totoo nun, gusto kong mag-pray sila sa akin lahat. What was behind my evaluation? Na ako ang nagbebenta, hindi si Kristo ang nagbebenta ko. Kaya, once December 16, simbang gabi, punong-puno yung cathedral, simbang gabi. I prepared my homily the whole night. Sabi ko, ito na naman, makakataon ko na to. They will papalakpakan talaga yung mga tao dito. Oh, yun, deliver na ako. Sa kalagitnaan ng aking homily, nag-black out ako. Nag-black out, hindi ko na alam ang sasabihin ko. And people were, ano ba yan? Ano ba yan? That was for me an eternity. Hindi ko na alam. Hindi ko nga matanggal ang kamay ko. So I had to sit down, red, blushing. I was blushing. And then, I went to my room after the Mass. I was blaming. Galit na galit ako. Ba't mo ginawa to sa akin? What an embarrassment. Sagot yun, until 2 years, after 2 years, I began to understand. And the conclusion that I had was that I was selling myself, not Christ. I was selling my ego, not Christ. I was selling my pride. I was selling myself. It was very destructive. So from that time on, dahan-dahan ako tumiklop. Despite the big effort. Become an evangelizer. Ang ibebenta mo, si Kristo. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Marami sa atin, I have attended many simplifications. Alam mo, sinasabi nila, sila. Yung mga nasa Columbus, pili nila ang binibenta. Bihirang ma-mention si Kristo. I'm sorry to say that, but this is a reality. Yun ang nangyayari. Mahirap po yan. It's kind of difficult. So, we have to live it. It has to be, inward, outward looking, not inward. Hindi papasok, palabas kay Kristo. Ano po? So, yun. Ito, maraming mga evangelizer. Yung isa, the theologian. He will cite many things. Ang galing. Lahat theology. Pero paglabas mo doon, wala kang makuha. Wala kang makuha. It's all theology. Grabe, no? Grabe. Even naman, very academic, he will begin with quoting the authors of whatever books na pinag-aralan niya. Evangelizer nga eh. So, formator. So, quote dito, quote doon. Kung sino-sino. He will quote Socrates, Plato, sino-sinong mga kung ano-ano, si Abraham Lincoln, lahat. Just to show to everybody that, di ba, I'm good, I'm okay. You are not an evangelizer. Palaging ganyan. May kwento ako sa inyo. It is a true story in Spain.
mayroong dalawang katekista na pumunta sa isang parokya to evangelize, to catechize. To catechize. So maraming tao, magaling sila kasi naghanda, dalawang lalaki. Di ko alam kung hindi siguro Knights of Columbus yun kasi wala namang cases sa Spain. So they started proclaiming, no? Proclaiming. Tapos, sa kalagitnaan ng kanyang catechesis, pumasok yung parish priest. Alam niya yung parish priest, graduate doon sa Rome, scholar ng Knights of Columbus. Graduate doon sa, ano ba yung mga eskulan sa Roma? Mga galing. So this guy, nagpanic. Tulad nangyari sa akin, nag-black out. Hindi na malaman ang sasabihin. No? Nanakot siya kasi umupo doon yung parish priest eh. Ikatikista lang siya, laiko. Hindi niya na malaman kung anong sasabihin dahil talagang nanginig siya, nangatog ang kanyang mga tuhod dahil pumasok yung parish priest. So everybody was uneasy already. So ang ginawa ng kanyang kasama na hindi naman handa, pinalitan siya. Nung pinalitan siya, yung kanyang kapalit, tira ng tira kung saan-saan, hindi makalanding, ikot ng ikot. Parang Knights of Columbus, mag-evangelize. Hindi makalanding, ikot ng ikot, hanggat naubos yung isang oras. So pagkatapos noon, walang direksyon. Parang tayo. Walang direksyon. Pagkatapos po noon, tumayo yung parish priest at pumunta sa sa harap ng lahat. Sabi niya sa akin, sabi niya sa mga tao, alam nyo, doctor ako in theology, I graduated in Rome. Doctor in theology. Sabi niya. However, sabi niya, itong ginawa ng katekista na to, hindi ko kaya. Despite ng aking knowledge in theology, doctorate in theology, hindi ko kaya. Ito yung totoong evangelizer, sabi niya. Ito yung totoong evangelizer. Because kaya niyang ma-embarrass for the sake of Christ. Kaya siya pagtawanan for the sake of Christ. Kaya mo ba yun? Hindi natin kaya. Pero that is the true evangelizer. Ito yung nangyari sa mga apostol. Pinapatay nga sila eh. Pinapatay sila. Ito yung totoo. If you are not embarrassed in evangelizing, then you are not an evangelizer. Diba? Sabi ng doktor, yan, di ko kaya yun. Walang silbi. So, sa totoo lang, simplifying things, you want to be an evangelizer for Metro Knights of Columbus, ibahin natin. Ibahin natin. Alamin natin kung ano ba talagang laman ng gospel. Ito yung problema ng mga apostol. Because all the apostles, iba ang kanilang inilalagay sa Ebanghelyo. Despite the 3 years of going with Jesus and looking at Him do miracles and hearing what He was saying every day, 3 years ba naman yun? Right? 3 years. That was the gestation period for all the apostles. Alam mo ano nangyari? Nung si Jesus ay pinapagpasan ng krus at idinala sa Kalbaryo, takbuhan sila lahat. Because this was not the gospel that they wanted. This was not the gospel that they wanted. Takbuhan sila lahat. Di ba yung frustration was doon kaklarado sa dalawang apostol, disipulo, pauwi na sa Emmaus. They were talking about their frustration. Sabi niya, sayang naman. State deputy na sana ako. Supreme Board na sana ako. Namatay. Di ba sayang? Iba ang content ng kanilang gospel. Iba ang content ng gospel nila. Sayang, they were going to Emmaus, so much frustration that hindi nga nila nakilala si Jesus who was walking with them and explaining to them kung anong sinasabi ng mga propeta at sa law of Moses. They could not understand. Mabuti na lang, the Eucharist came, and everybody, their eyes were open with the Holy Eucharist, with the bread, the breaking of the bread. Iba ang agenda kasi nila. Iba ang laman ng kanilang gospel. Tulad ng sharing natin kanina, iba ang laman. The best na caricature dito was the mother of the sons of, this wife of Zebedee, who had 2 sons among the apostles, James and John. Ang gusto ng mother na content ng gospel was, pag ikay nakaupo na, please naman, yung isa pa upuin mo sa kanan, ang isa naman sa kaliwa. Bigyan mo naman ng flood control project ng mga anak ko.
This, ito yung kanilang conception ng gospel. Iba ang conception nila ng gospel. Kaya nung dumating na yung totoong laman ng gospel, the one that converts, the one that saves, the one that destroys death, takbuhan sila lahat because wala doon sa kanilang, it was not in their imagination na papatayin si Jesus doon sa Calvary. Kaya nung sinabi ni Jesus yun at the Last Supper, na sabi niya, tingnan mo, sino ang sasiro ako, sabi ng mga tao. So they were saying the answer. Sabi naman niya, sa inyo, who am I? And then Peter stood up and then he said, you are the Christ, the Messiah. And then the Lord said, I know, but itong sinabi mo, galing to sa taas, inspiration mo lang yun because sa isip mo, iba. And then he said, now that you know that I am the Christ, I will tell you a secret. Tomorrow, we will go to Jerusalem. And they will skin me alive. I will suffer. I will be rejected by the elders and so on. I will be crucified. Alam sinabi ni Peter, when Peter said, you are the Messiah, you're the Christ, sabi ni Lord Jesus, Peter, you're blessed. Kasi ang sinabi mo, galing sa Ama. Pero after few seconds, nung sinabi ni Christ, I'm going to Jerusalem to be killed, to be crucified, at sinabi ni Peter, over my dead body, hindi ako papayag. Alam sinabi ni Jesus sa kanya? Ang sinabi ay, you Satan, panulay ka. Few seconds ago, sinabi niya, you are blessed. But because your mind is not the content of the gospel, ang gusto mong gospel ay nandoon sa Mount Tabor. Kaya gusto nila maglagay sa Mount Tabor, di ba? They saw the pomp and glory sa Mount Tabor. Sabi nila, Peter, Lord, dito na lang tayo. Let's build 3 tents. One for you, one for Elijah, one for Moses. Sabi ni Jesus, no. Mount Tabor does not convert. You will not attain eternal life through this. Bumaba tayo. And they went down and looked for the other mountain. Ito yun. Alam nyo na yung content ng gospel. So pag nag-proclaim kayo, wag mong i-proclaim na natanggalan ka ng kalugo sa paa or natanggalan ka ng physical disease. That's too little. That's little bits and pieces of happiness. Ito yung nangyari sa isang blind man who was along the byroads begging for little bits and pieces of happiness. Pero pag sumigaw, save me, give me light. Naku, makakita na uli ako. Open my eyes. Ganun ang evangelizer. Ang kanyang dasal ay makakita siya. That you see the right content of the gospel. Tamang perspective. Dapat tayo, mga members ng the Order of Knights Columbus, tama yung ating perspective. Minsan nagkadebate kami ni Monsignor Clem dito sa Quiapo. Siya ang Paris Priest noon dito. Kasi ang dami mga problema ng doon, that would have been 2017 or 16. Sabi ko, Monsignor, baka pwede nating gawan. Nag-suggest ako ng mga gagawin. Sabi niya, hindi na kailangan yun. Bakit po? Kasi pag nagpapresyon ang puon, 9 million people ang sumusunod mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo, iikot, pag-uumpisa ng madaling araw ng isang araw, ng 8 ay 9, makababalik siya sa Quiapo Church, madaling araw, alas 2, 22 hours of procession. Saan ka makakita ng procession na ganyan? Sabi niya, is it not enough to tell you na ang ganda ng ating evangelization program? And I told him, okay, pero bakit po nagbubutuhan po, binubuto natin yung mga magnanakaw? Saan napunta ang gospel? That time we were there was a time we were debating about death penalty. Lahat gusto ng death penalty. Yung mga Katoliko, gusto rin. Now, where is the gospel? Saan napunta ang evangelization natin? Tapos may pinag-uusapan noon, maraming mga social issues. Dapat patayin ba ang drug addict? And everybody Catholic, yes, dapat patayin. Yung bang Kristiyano? Di ba panahon ni Duterte gusto natin patayin lahat ng mga drug addicts? Ang Kristiyano hindi ganoon ang sagot. Ang sagot ng Kristiyano sinabi niya kay Mary Magdalene, okay, una sa lahat kayo matatanda, ang sino mang walang kasalanan siya na magpumukol ng unang bato. And everybody started leaving. And then he told Mary Magdalene, has nobody condemned you? Nobody, Lord. Neither do I.
Neither do I. Sa panahon ni Duterte, patayin lahat ang mga drug addicts. Ang problema, drug addict lang pinatay, hindi supplier. Ni isa, walang namatay na supplier. Mga user lang nakatsinelas. You see, the fruit of the gospel, the fruit of the gospel, the fruit of evangelization is when you believe, even in social issues. Pag halimbawa, nag-evangelize tayo sa isang council at lahat naniniwala doon ng death penalty, lahat naniniwala ng buto natin yung corrupt, walang silbi ang ating evangelization. Because at the end of the day, unless I am able to convince public opinion, then my evangelization is worthless. Walang napuntahan. Walang napuntahan. Pag makonvince mo lang yung mga tao na magdasal sa simbahan araw-araw, okay. Pero ang problema, sabi ni Cardinal Tagle, we are just creating neo-atheists. Neo-atheists, sabi ni Cardinal Tagle. Pag nasa simbahan, atheist. Theist, naniniwala sa Diyos. Pero paglabas ng simbahan, pagdating sa opisina, hindi na naniniwala sa Diyos. Kasi ang asal niya, wala na. Satanic na. Nakaw dito, nakaw doon. Sinungaling dito, sinungaling doon. Ay di wala na. Asa napunta ang evangelization? Kasi ang content iba. Ang hinahanap natin ng gospel, iba rin. No wonder, ang proclaim natin ganun. Right? Gets? Hindi ko napahabain. Kasi ano na, it's already, what's the time? 3 o'clock. Mayroon pang 1 hour ang this one. We publish this. Meron tayong pinublish marami. Formation for first, second, third degree. Pinublish to for, did you have this? Kasi binigyan to yung Luzon. Wala pang North and South noon. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kami ang mga clergy, kami ni na Father Jerome, we were attempting na as formators, itong grupong ito, asa na si Tondon? Itong grupong ito will come up with something like this. Para yung content ng ating gospel ay mabago na siya. Kasi ang maraming laman dito, pre-Vatican. Pre-Vatican. Ang ating catechesis is dynamic. Dynamic, di ba? Pagdating ng mga Santo Papa, kumpara mo si si Pope VI at si Pope Leo, ang layo na nag-agwat ng theology ng kanilang catechesis, no? Si Pope Francis nga, when he said, ding Laudato Si, yung kanyang love thy neighbor, hindi na lang tao pati na yung environment. Loving the environment is loving one's neighbor. Hindi na lamang tao, sinama na niya. So, dito wala yun. Ang problema dito, we need to, may admission course, okay yan. Fraternal Order, Faith of Catholic Gentlemen, Guide to the 12 Articles of the Creed, okay po yan. Nasa Catechism of the Catholic Church yan. Meron dito, KC Organizational Chart, Spiritual Formation Certificate, yung mga KC. At meron naman ditong anything na tungkol sa Knights of Columbus. Ang kinakailangan talagang baguhin dito ay ito. Talagang this is pre-Vatican. Itong Christ in the world. Christ in the churches. Christ in the Bible. Why? For example, Christ in the Eucharist, in the Mass. Hindi pwede maghiwalayin ang Mass at Christ. Pag sinabi mong Christ in the Mass, two entities, you're talking about two entities. Isa lang yun. Christ is the Mass. In fact, Christ is in the world. Christ is in the church. Christ is the church. Siyang head. We are the members. No? In the Bible, there is a story about this. Just to show you, to demonstrate what the gospel is telling us. May istorya dyan tungkol sa nung king nagkaroon ng bangkete. Sabi niya, get to them, I sent invitation to each one of them, papuntahin mo sila dito. Nung pumunta na, yung mga utusan, pinuntahan nila yung isa, nakabili ako ng lupa. Hindi ako makapupunta doon kasi I have to attend to lupa.
Yung isa naman, ay hindi ako pwede kasi nakabili ako ng mga cows, marami. I cannot leave them behind, no? Hindi ako pupunta. Yung isa naman, ay may kasal kami, ikakasal ako sa isang boyfriend, girlfriend. I cannot go. So umuwi ang mga servants with nothing. Walang tumuloy. Because pinaghiwalay nila si Kristo at yung In Christianity, after Vatican II, the new theology is, kaya nga po, yung inyong farm, punta ka dito because we will Christianize that. Your values ng farm, Christian dapat, hindi pagan. So punta ka dito. Yung inyong nabiling you have to come, get Christ to penetrate your work, your animal. Yung family naman, ikakasal ka nga, punta ka dito para yung kasal mo, Kristo. Hindi hiwalay. So you are married, you are wed with the values of Christ Himself. You will be eaten up, so to speak, with the values of Christ Himself. Hindi hiwalay. Kaya pag sinabi mo, Christ in the church, bakit? Dalawa ba? Christ in the world, bakit dalawa ba? According to St. Paul, we have to conquer the world. We have to conquer the world. Ang laman ng mundo dapat ay si Kristo. That's why He came upang yung mundo maano. So, okay ito noon, pero yung theology natin, yung knowledge, we are growing, homogeneously that is. We are growing. Kaya yung Catechism ng 1981, bago na siya yung CCC. So, I was suggesting sa grupo, but maybe as now, I will give you copies of this, pero per jurisdiction lang muna kasi we don't have copies. I will give one to Mindanao, to Visayas, to South and North. Can we come up with something? Father Joron is the one working on this to renew this, no? Para magkatulungan tayo. Ang ganda ng Catechism of the Catholic Church, isimplify natin yon, ito ilagay natin dito. Okay lang ba yon? So that yung content natin, yung evangelization, hindi tayo tatawanan doon sa paano yung pari mo, graduate sa Roma, tapos ito yung bibigay mo. Di manginginig na kayo, tulad ng kwento ko kanina. Di ba? So, I don't know how we will do this, Tonton. Ilahin ko na yung, but Father Jerome is on top of this for the renewal of this one. Okay? So yun po, that was the only content I have. So we will, okay. I don't know how we will proceed with this. Mag-usap-usap siguro tayo. Para sa next na pag-gather natin, next November 2026, nakahanda na tayo. We have the money to publish this. Willing magbigay ang Kisipapi ng pera to print this for everybody. For Luzon, Visayas, Mindanao, to Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang alaman lang, because hindi tayo lalarga pag mali ang laman. Sayang. Sayang. But if we have one like this, na gagamitin nyo sa exemplification ng first, second, third degree, at doon sa ating core, ang core wala dito ipasok natin yung core. O, di ba? Mas maganda. Malaking tulong. Malaking tulong. Right?